Ang pagtatatag ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Mahalaga sa bawat bansa sa Timog Silangang Asya ang pakikipag-ugnayan. Ito ay kanilang ginagawa upang mapabilis ang paglago ng kanilang ekonomiya, mapaunlad ang lipunan at malinang ang kanilang kultura. At higit sa lahat ay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan hindi lamang sa kani-kanyang bansa kundi sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Pagsilang at pag-unlad ng panloob at panlabas na rehiyonal na ugnayan ng ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations ay itinatag noong August 8, 1967 sa bisa ng ASEAN Declaration o kilala rin sa tawag na Bangkok Declaration. Ito ay itinatag at nilagdaan ng 5 ministrong panlabas na sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso R. Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, sina Thambi Rajaratnam ng Singapore, at Thanat Khoman ng Thailand. Sila ang kinilalang founding fathers ng samahan. Pinag-isa ng samahang ito ang 5 bansa sa pagsisikap na maisulong ang pagkakaisang pang-ekonomiya sa rehiyon para sa kapakanan ng kani-kaniyang nasasakupang mamamayan. Ang pagkakatatag ng ASEAN ay itinuturing na kakaibang pagtatagumpay sapagkat tinapos nito ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, kawalan ng pakialam, at kawalan ng malasakit na magkakalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Pinagbuklod ng samahan ang mga bansa at ginising ang kamalayan sa kahalagahan ng ugnayan at pagkakaisa sa rehiyon. Ang kasaysayan ng pagkakatatag ng ASEAN. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tinangkang balikan ng mga kolonyalista ang mga dating kolonya. Ngunit dahil sa hindi nila na ipagkaloob ang inaasahang proteksyon laban sa mga Hapones, hindi nila nabigyang katwiran ang kanilang pagbabalik. At sa isang banda, ang pangyayaring ito ay nagtanim ng butil ng kalayaan sa isipan ng mga Asyano sa rehiyon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng kinakailangang hakbang at istruktura upang magkaroon ng ugnayan ang mga bansa sa rehiyon. At sa pagkakataong ito, ang Thailand na nag-iisang bansang hindi nasakop ng sinumang kolonyalista ay nakadama ng tungkuling gumawa ng paraan upang maiwasan ang anumang maaaring mangyari sa rehiyon sa hinaharap. Ito ay sinubukan ni Priti Panomyong, panlabas na ministro ng Thailand, na isulong ang pagtutulungan sa rehiyon. Hiniling niya ang pagtatatag ng isang samahan ng magkakalapit na bansa. Binisita niya ang mga kalapit na bansa hanggang sa mabuo ang Association of Southeast Asia o ASA na binubuo lamang ng Thailand, Pilipinas at Federation of Malaya noong July 31, 1961. Ito ang kauna-unahang organisasyon ng pagtutulungan sa rehiyon. Ang pagtatatag at pagtatapos ng Association of Southeast Asia. Matapos maitatag ang ASA ay naganap ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, gayon din sa pagitan ng Indonesia at Malaysia. Ang pag-aalitang ito ay nakatuon sa North Borneo o Sabah na ipinagkaloob ng mga British sa Malaysia. Ang pangyayaring ito ay muntikan ng maging pandaigdigang alitan sa dahilang humingi ng suporta ang Malaysia sa Great Britain. Nadaglian namang nagpadala ng mga pandigmang barko na pumaligid sa Sumatra. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang dahilan ng pagwawakas ng ASA. Ang pagtatatag at pagtatapos ng Asian and Pacific Council. Sa pagkabigo ng ASA ay pinagpatuloy ng Thailand ang muling panghihimok sa mga bansang lumikha ng isa pang samahan. At dahil dito ay naitatag noong 1966 ang Asian and Pacific Council, isang malaking pangkat na binubuo ng Japan, South Korea, Malaysia, Pilipinas, Australia, Taiwan, New Zealand, South Vietnam at Thailand, kasama ang Laos bilang observer. Noong 1973 ay muling nabigo ang tangkang pagtatatag ng rehiyonal na samahan dahil sa pagkilala sa People's Republic of China at pagpapawalang bisa sa representasyon ng Taiwan na kalaunan ay naging dahilan ng Malaysia at Australia para hindi na ipagpatuloy ang kanilang pagiging kasapi ng binubuong samahan. Matapos ang pangyayaring ito ay ipinagpilitan pa rin ng Thailand na naging neutral sa usaping Sabah na pagkasunduin ang Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Matapos ang maraming tangka ay naupo ang magkakasulungat na bansa sa Bangkok, Thailand
at naganap ang rekonsilyasyon ng mga ito. Dito ay muling iminungkahi ni Priti Panomyong ang pagtatatag ng samahan para sa regional na pagtutulungan ng mga bansa na tinawag ding Bangkok Declaration. Upang matupad ang adhikain sa pagtatatag ng samahan ay inilatag ng mga leader ng nagtatag nito ang sumusunod na layunin. Layon ng ASEAN na mapaunlad ang ekonomiya, malinang ang lipunan at mapagyaman na muli ang kultura sa rehiyon na sinira ng kolonisasyon. At higit sa lahat, ang ASEAN ay itinatag upang maisulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon na may paggalang sa batas ng pakikipag-ugnayan na alinsunod sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Pinagdiinan din ng samahan ang pag-iwas sa pagtataguyod o pakikipag-ugnayan sa anumang alyansahang militar. At isulong ang aktibong pakikilahok at pagtutulungan sa pangkalahatang interes sa mga larangan ng ekonomiya, panlipunang kalagayan, kultural, teknikal, siyentipiko at administratibo. Magbigay tulong sa mga pangangailangan ng pagsasanay at pananaliksik sa mga pasilidad sa edukasyon, profesional, teknikal at administratibo. Makipag-ugnay para maisulong ang agrikultura at industriya at pagnenegosyo. Isulong ang Southeast Asian Studies at panatilihin ang malapit at kapakipakinabang na pakikipagtulungan sa iba pang mga kilalang samahan na may kaparehong layunin. Ang mga kulay ng watawat na asul, pula, puti at dilaw ay kumakatawan sa mga pangunahing kulay ng pambansang watawat ng lahat ng 10 miyembrong estado ng ASEAN. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan at katatagan. Pula ay kumakatawan sa katapangan at pagiging aktibo ng samahan, ang puti ay kumakatawan naman sa pagkadalisay, at ang kulay dilaw ay kumakatawan sa kasaganaan. Ang mga tangkay ng palay sa bandila ng ASEAN ay kumakatawan sa bansang binibigkis nito sa pagkakaisa. Ang bilang ng tangkay ay sumisimbolo sa 10 miyembro ng ASEAN. Ayon sa ASEAN Leaders' Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership, ang Timor-Leste sa prinsipyo ay tinanggap bilang ika-11 miyembro ng samahan at binigyan ng observer status at pagkakataong makilahok sa lahat ng pagpupulong ng ASEAN, kabilang na ang mga plenaryo sa summit. Magtatakda rin ang pamantayan ng samahan kung ano ang dapat maabot ng Timor-Leste bago ito mapagkalooban ng ganap na karapatang maging kasapi nito. Ang mga sumusunod ang bumubuo sa istruktura ng ASEAN. Ang ASEAN Summit ang pinakamataas na kapulungan ng samahan. Ito ang gumagawa ng mga patakaran ng samahan na nagpupulong ng 2 beses sa isang taon. Ang kapulungan na ito ay binubuo ng mga pangulo ng bawat bansang kasapi. Ang ASEAN Coordinating Council ang pangalawang pinakamataas na katawan sa loob ng ASEAN. Ito ay pinamumunuan ng mga ministrong panlabas ng ASEAN at nagpupulong ng 2 beses bawat taon. Ito ang nagpapasya ng mga pamantayan at tuntunin para sa pakikipag-ugnayan ng ASEAN sa ibang bansa sa daigdig. Ang mga sumusunod ang tungkulin nito. Ihanda ang mga pagpupulong ng ASEAN Summit at tiyakin ang pagpapatupad ng mga kasunduan at desisyon ng ASEAN Summit. Makipag-ugnayan sa mga Community Council ng ASEAN upang mapahusay ang pagkakaugnay ng patakaran, kahusayan at kooperasyon sa pagitan nila. Makipag-ugnayan sa pagbuo ng mga ulat ng ASEAN Community Council sa ASEAN Summit. Isaalang-alang ang taunang ulat ng Secretary General sa gawain ng ASEAN sa mga tungkulin at operasyon ng ASEAN Secretariat at iba pang kaugnay na kinatawan. At aprobahan ang paghirang at pagwawakas ng panunungkulan ng Deputy Secretaries General sa rekomendasyon ng Secretary General. Ang ASEAN Community Council o ASEAN Pillars ay binubuo ng ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, at ASEAN Socio-Cultural Community Council. Ang mga konsehong ito ay binubuo ng isang ministerial body na kumakatawan sa bawat miyembro ng ASEAN. Dapat ipatupad ng mga konsehong ito ang mga desisyon ng ASEAN Summit, ngunit maaari ding magsumite ng mga ulat at rekomendasyon sa ASEAN Summit bilang konsiderasyon sa mga nagawang desisyon.
Ang bawat ASEAN Sectoral Ministerial Body ay may kaugnayan sa mga komite ng nakatataas na opisyal o kilala bilang Senior Officials Meeting at mga teknikal na katawan upang tulungan ito sa gawain. Ang ASEAN at National Secretariat. Ang ASEAN Secretariat ay matatagpuan sa Jakarta, Indonesia. Sinusuportahan nito ang pang-araw-araw na gawain ng ASEAN. Sa pamumuno ng ASEAN Secretary General, ang Secretariat ang bumubuo ng mga plano ng aksyon sa pakikipagtulungan ng mga senior officials ng ASEAN upang maipatupad ang mga desisyong ginawa sa mga pagpupulong ng ASEAN. Ang Secretary General ay hinihirang ng ASEAN Summit sa isang non-renewable o hindi nababagong termino na 5 taon. Ang Secretary General ay may katuwang na 4 na Deputy Secretaries General mula sa 4 na magkakaibang kasaping bansa. 2 DSG na nominado ng mga kasaping bansa na may rotational na termino na hindi nagbabago sa loob ng 3 taon. At 2 DSG na recruit batay sa merito o kakayahan na may termino namang 3 taon at maaaring maulit sa isa pang termino. Ang bawat miyembro ng ASEAN ay mayroon ding ASEAN National Secretariat na ang tungkulin ay makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng mga desisyon ng ASEAN sa pambansang antas. Sinusuportahan din nila ang anumang pagpupulong o aktibidad ng ASEAN na gaganapin sa loob ng bansa. Ang diplomatikong representasyon ng ASEAN. Inaatasan ng ASEAN Charter ang bawat kasaping bansa na magkaroon ng permanenteng kinatawan sa ASEAN bilang embahador na nakabase sa Jakarta. Tungkulin ng Committee of Permanent Representatives na suportahan ang gawain ng ASEAN Community Councils at ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at makipag-ugnayan sa ASEAN National Secretariats at ASEAN Secretariat. Dapat ding pangasiwaan ng mga permanenteng kinatawan ang pakikipagtulungan sa mga panlabas na pakikipag-ugnayan ng ASEAN. Ang ugnayang panlabas ng ASEAN. Ang ASEAN Dialogue Partners ay mga bansa o samahan kung saan nakikipag-ugnayan ng ASEAN. Ang sumusunod ang kasalukuyang 10 dialogue partners ng samahan. Ang Australia, Canada, China, European Union, India, Hapon, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Ang ASEAN ay gumagawa ng mga kasunduan para sa malayang kalakalan sa karamihan ng mga ASEAN Dialogue Partners at nagsasagawa ng regular na pagpupulong kasama ang mga grupo sa loob ng 10 bansang ito tulad ng taunang pulong ng ASEAN Plus 3 na kinabibilangan ng ASEAN kasama ang bansang Hapon, South Korea at China. Ito ay nagsimula noong 1997 bilang pagtutulungan pang-ekonomiya sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN kasama ang 3 pang bansa sa Asia. Ang ASEAN Regional Forums. Ang ASEAN Regional Forum ay isang pagtitipon kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN sa mga bansang hindi kasapi ng ASEAN sa usaping pampolitika at seguridad. Ito ay nabuo noong January 28, 1992 sa pamamagitan ng Singapore Declaration sa ASEAN Summit. Ang ARF ay binubuo ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ASEAN Dialogue Partners at isang ASEAN Member Observer o tagamasid na bansa. Ang tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Mula sa pagkakatatag ng ASEAN noong 1967, ito ay nagtagumpay sa layong pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga agenda o balak na sumasaklaw sa mga sumusunod na haligi o pillars nito, tulad ng seguridad na pampolitikal, pang-ekonomiya at pang-sosyo-kultural. Ang mga ito ay sinasakatuparan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga sumusunod na deklarasyon. Ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality ay isang deklarasyon na nilagdaan ng mga ministro ng bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand noong November 27, 1971. Sa kasagsagan ng Cold War, ang ZOPFAN ay nagbigay diin sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya at karapatan ng bawat bansa. Binigyang diin nito ang pagtutulungang pangrehiyon na nag-udyok sa mga bansa na panatiliin ang kapayapaan sa rehiyon. Ang Declaration of ASEAN Concord.
Ang Declaration of ASEAN Concord ay isang formal na deklarasyon na may layong itaguyod ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan ng mga kasaping bansa ng samahan. Isinusulong din nito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa loob ng ASEAN sa larangang pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura at pampolitika. Nabuo sa deklarasyong ito ang sumusunod na programa. Sa aspektong politikal ay matagumpay na naisagawa nito ang pagpupulong ng mga pinuno ng pamahalaan ng mga miyembrong bansa. Ang paglagda ng mga kasaping bansa sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia bilang gabay sa ugnayang panloob o interstate relations ay nagpatibay sa ugnayan ng mga bansang kasapi. Isinaayos din nito ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng rehiyon sa pamamagitan ng mapayapang paraan sa lalong madaling panahon. Pinagpapatuloy rin ng organisasyon ang pag-aaral na bumuo ng pagtutulungang panghukuman kabilang ang posibilidad ng isang ASEAN Extradition Treaty at pagpapalakas ng pagkakaisang politikal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakatugma ng mga pananaw at maayos na pag-uugnayan. Pagdating sa aspektong ekonomiya ay malayo-layo na rin ang narating ng ASEAN sa pagpapatupad ng pagpapaunlad sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng ASEAN Concord ay pinaigting ng mga miyembrong bansa ang pagtutulungan sa paggawa ng mga pangunahing bilihin o pangangailangan, partikular na ang pagkain at enerhiya sa mga bansang kasapi ng rehiyon. Ang mga miyembrong bansa ay nagsimulang magtulungan upang magtatag ng mga plantang pang-industriya ng ASEAN para matugunan ang mga pangangailangan sa rehiyon na mahalagang kalakal. Pinagdiinan nito ang pagbibigay ng prioridad sa mga proyektong nakaambag sa pagtaas ng produksyon ng pagkain, pagtaas ng kita sa foreign exchange at paglikha ng trabaho. Sa larangan ng panlipunang pag-unlad ay binigyang diin ng ASEAN ang kapakanan ng pangkat na mababa ang kita, lalo na ang mga nasa kanayunan. Para sa ASEAN ay mahalaga na nabibigyan ng pagkakataon ang bawat mamamayan ng produktibong trabaho na may patas na pasahod. Sinusuportahan din ng samahan ang pakikilahok ng kababaihan at kabataan sa mga bagay na ikauunlad ng lipunan. Nakikiisa rin ang ASEAN sa mga programa upang matugunan ang suliranin ng paglaki ng populasyon. Sa larangan naman ng kultura ay sinimulan na rin ng pag-aaral ng pambansang wika ng ilang partikular na bansa ng ASEAN. Para naman sa pagpapaunlad ng pagkakakilanlan ng rehiyon at pakikipagkapwa, ay binigyang diin ng ASEAN ang pagsuporta sa mga iskolar, manunulat at kinatawan ng media sa dahilang sila ay may malaki at mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kultura ng mga bansang ASEAN. Ang ASEAN Free Trade Area. Ang ASEAN Free Trade Area ay ang makinarya ng samahan para sa kooperasyong pang-ekonomiya. Sa pagtatatag ng AFTA ay patuloy na naisulong ng ASEAN ang panloob na pagtutulungan ng mga bansa sa kalakalan, serbisyo at pamumuhunan sa mga bansa sa pagpoproduce ng industriya upang mapalakas pa ang kalagayang kompetitibo ng samahan. Bunsod nito ay hindi lamang napagsama ng ASEAN ang mga bansa sa rehiyon sa pagsusulong ng ekonomiya. Nagawa rin ito na maisama at makaisa ang mga bansa sa rehiyon sa pandaigdigang ekonomiya. Mga kaayusan sa kalakalan sa Timog Silangang Asya. Kaugnay nito ay nakatulong ang Regional Comprehensive Economic Partnership sa pagsasakatuparan ng Free Trade Area Partnership ng 11 kasapi ng ASEAN sa mga bansang China, Japan, Korea, Australia at New Zealand noong 2020. Noong 2003 ay nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na ipagpatuloy ang pagsulong ng pagtatagumpay ng AFTA at iba pang pinagsikapang gawain ng samahan upang higit pang mapalawak at mapalalim ang naging tagumpay sa AFTA. At sa pamamagitan ng Bali Concord II, nagkaisa ang mga leader ng samahan sa pagdedeklara sa ASEAN Economic Community bilang isa sa mga haligi ng ASEAN. Ang ASEAN Economic Community ay ang realisasyon ng layuning integrasyon o pagsasama-samang pang-ekonomiya ng rehiyon. Inaasam ng AEC na magkaroon ng iisang merkado o pamilihan na may mataas na kalidad ng produksyon at handang makipagsabayan sa larangan ng pandaigdigang kalakalan ng mga hamon ng ekonomiyang global.
Sa sandaling matupad ang AEC ay naniniwala ang samahan na madarama ang malayang paggalaw ng produkto, serbisyo at pamumuhunan kasama ang higit na malayang pagdaloy ng kapital at kasanayan sa rehiyon. Inaasahang sa pagtutugma ng kalakalan at batas sa pamumuhunan, ang ASEAN ay higit na mapapalakas at magiging kaiga-igayang destinasyon ng pamumuhunan. Ang Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. Noong December 15, 1995 ay nilagdaan ng mga miyembro ng ASEAN ang Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone Treaty bilang isang pangako ng pangangalagaan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya bilang isang rehiyong walang sandatang nuklear at iba pang mga armas na may potensyal na makasira ng malawakan sa daigdig. Ang kasunduan ay kilala rin bilang Bangkok Treaty at sa pamamagitan ng kasunduang ito ay muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagahan ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Itinakda rin ito ang pagtatatag ng Nuclear Weapon-Free Zone sa rehiyon na kinilala bilang isa sa 5 sa mundo. Ang ASEAN Vision 2020. Ang ASEAN ay nagsisilbing merkado na kinabibilangan ng 500 milyong mamamayan na mayroong pangkalahatang gross domestic product na $600 billion. Ito ay patunay ng pagtatagumpay ng ASEAN sa larangan ng ekonomiya sa dahilang nagawa nitong mapataas ang level ng katatagan ng ekonomiya bukod sa napababa nito ang porsyento ng mahihirap sa rehiyon. Naganap din ang maayos na kalakalan at pamumuhunan mula sa liberalisasyon ng mga regulasyon o tuntunin sa kalakalan. Mula sa mga tagumpay na ito ay natupad ang itinalagang bisyon ng ASEAN sa panahong 2020. Bisyon ng ASEAN ang pagkakaroon ng magkakasamang panlabas na pananaw ng mga bansang kasapi nito at mamuhay na mapayapa ng may katatagan at kaunlaran na binibigkis ng pagsusosyo o pagtutulungan sa dinamikong paglilinang ng pamayanang mapagkalinga sa lipunang ginagalawan. Ang pagtatatag ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations.